Alam niyo ba na yung 128GB na iPad mini ngayon ay mabibili natin sa website ng Apple for 42,990 pesos? At kung sakaling sa physical stores tayo bibili sa mall, halimbawa, aakit pa yung presyo niyan. So kung gusto ninyo ng super budget-friendly alternative para sa iPad mini, pwedeng i-consider yung tablet na pag-uusapan natin ngayon. Ito yung bagong PocoPad C1. Super budget-friendly alternative to kasi mabibili lang natin to for 10,499 pesos para sa 464GB na variant at 12,499 naman para sa 6128. Kung gusto niyo malaman yung updated pricing para dito sa tablet na to, nandiyan yung link sa description box sa baba, pati na rin yung nakatag na product sa video na to. So maliban dito sa PocoPad C1, tignan pa natin yung ibang kasama sa box. So, color yellow yung box natin. Tapos yung nandito sa atin ay yung 6128GB na variant. Tapos color gray. Pero if ever na hindi natin gusto yung gray, meron pa namang color blue na PocoPad C1. Pag open natin, ang makikita natin ay yung tablet na nakabalot sa wrapper na to. Yan, na merong top specs. Lahat yan pag-uusapan natin maya-maya lang. At meron tayo ditong accessories kagaya na lang ng USB-C to USB-A cable for charging at yung kanyang charger na 15 watts at USB-A yung port. Dito naman sa kabilang part, makikita natin yung quick start guide or mga documentations. So, dalawang bagay yung kailangan ninyong tandaan kapag bibili kayo nitong PocoPad C1. Una, wala tong kasamang case sa loob. So, maganda mag-order na agad kayo or before pa kayo mag-order ng tablet na to, bumili na muna kayo ng case. Plus, wala din tong pre-installed na screen protector, so order na rin kayo agad ng tempered glass. Okay, so pag-usapan natin yung design ng tablet na to. So kagaya na makikita ninyo, maliit lang siya compared sa ibang mga tablet kasi 9.7 inch lang itong PocoPad C1 tapos 406 grams to be exact yung kanyang weight. So magaan-gaan siya lalo na kung ang gagamit nito ay mga student. Tama-tama sa kanila to, hindi sila mabibigatan. Tapos yung kanyang nipis ay 7.44 millimeters. Okay, so Wi-Fi version, itong PocoPad C1 na kahit meron tayong parang SIM tray dito, micro SD card lang talaga yung mailalagay natin. At according sa website ng Poco, up to 2TB yung kayang i-handle nitong PocoPad C1. At good news kasi maliban sa naka-dual speakers na tayo dito, meron pa tayong 3.5 headphone jack. At kailangan lang ninyo tandaan tungkol sa design nitong PocoPad C1, wala po tayong fingerprint scanner dito. So pwede lang natin siyang ma-lock or ma-unlock gamit ng face unlock, tapos PIN, password, tsaka gesture. Tapos yung kanyang Wi-Fi ay 2.4 GHz at 5 GHz. So hindi pa tayo naka Wi-Fi 6 or naka Wi-Fi 7 dito. At tungkol naman sa quality ng kanyang dual speakers, tamang-tama lang po, hindi basag, hindi tunog lata. Saktong-sakto lang para sa presyo niya. At pagdating naman sa kanyang camera, meron tayong dalawa, isa sa likod, isa sa harap. 8 megapixels sa likod, 5 megapixels naman dito sa harap. At ang good news dito sa kanyang selfie camera ng 5 megapixels, nasa gitna yung placement kapag naka-landscape mode tayo, which is yun yung normal kapag nag-video call tayo. Tapos 1080p yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. Ganon din naman sa 8 megapixels sa likod. So pagdating sa quality, meron tayong dalawang ilaw dito sa harap natin ngayon. So well-lit naman yung mukha natin. So siguraduhin lang natin na maganda po yung lighting kapag gagamitin natin yung selfie camera natin dito sa PocoPad C1 para maging maayos din itsura sa mga video call. Pero kagaya na makikita ninyo sa mga gilid ko na hindi well-lit, talagang noisy na. Madami ng dumi, no? Or grains dun sa mga dark na parts ng video na to. Pero pagdating naman sa overall quality, okay na siya. Pati na rin yung microphone, kagaya ng maririnig ninyo ngayon. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayong 9.7-inch IPS LCD, 2K yung resolution at 16:10 yung kanyang aspect ratio, up to 120Hz yung kanyang refresh rate. Aabot din ng 600 nits yung kanyang peak brightness. Walang dineclare na kahit anong protection ng Poco sa display nitong PocoPad C1. At na-appreciate ko talaga na 16:10 yung aspect ratio natin dito sa PocoPad C1. So if ever na mag-play tayo ng mga 16:9 na mga videos dito, konting-konti lang yung black bars natin sa taas at sa baba. At pagdating sa video consumption, nakakatawa kasi level 1 yung ating widevine security, tapos makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix. Ngayon, pagdating dun sa kanyang screen refresh rate na up to 120Hz, kailangan natin tandaan na talagang para lang yun sa mga supported apps. Hindi natin palaging may experience dito sa PocoPad C1 yung 120Hz na screen refresh rate. Di kagaya sa ibang mga phones or tablets na by default 60, 120, 120, 60.
yung refresh rate behavior. Pero dito, 90-60, 60-90. Maliban na lang, kung pupunta tayo dito sa display settings, tapos hanapin natin yung refresh rate, tapos kiklik natin or itatap yung custom, refresh rate, tapos pipiliin natin yung 120 Hz. At meron din tayong color scheme dito na pwedeng piliin, vivid tsaka standard, at pwede natin i-adjust yung kanyang white balance or color temperature. Ngayon putahan natin yung battery at isa to sa pinaka-importante na tinitingnan natin kapag bumibili tayo ng tablet. So itong PocoPad C1 ay merong 7,600 mAh na battery capacity at 18 watts yung kanyang charging speed. Pero kailangan yung tandaan na yung charger na kasama sa box ay 15 watts lang. So yung result na ipapakita ko sa inyo mamaya pagdating sa speed ng kanyang charging ay based dun sa charger na kasama sa box. So ito nakuha nating screen on time, 15 hours and 4 minutes. Okay ba yan? Kagaya ng palagi kong sinasabi kapag nag-review ako ng tablet, ang usual at masasabi nating okay na screen on time para sa mga tablet, lalo na Android, ay mga 9, 10, or even 12 hours of screen on time. Kaya yung 15 hours na nakuha natin dito sa PocoPad C1, very good talaga. So maasahan natin na sa isang charge, pwede itong tumagal ng 1.5 days sa atin. Lalo na, wala naman tong data connection, wala siyang SIM tray, so hindi tayo makakapag-data dito. Palagi tayo naka-Wi-Fi, so talagang tipid sa battery. Ngayon, pagdating naman sa charging, kagaya ng sinabi ko kanina, gamit yung kanyang 15 watts na charger sa box, 19 to 100%, 2 hours and 15 minutes ko to na charge. Ngayon, kumusta naman yung performance ng PocoPad C1? So, out of the box, naka HyperOS 3.0 na tayo dito on top of Android 16, Snapdragon 6S Gen 2 yung ating chipset, LPDDR4X yung RAM natin, at UFS 2.2 naman yung ating storage type. Okay, konting-konting opinion lang tungkol dun sa specs ng tablet na to. Hindi siya future-proof. Kailangan ninyong tandaan din yun bago nyo ito bilhin. Kasi yung UFS 2.2, para sa akin, ay ang bagong eMMC 5.1 ngayong 2026. So next year, malamang sa malamang, hindi na talaga ganun kabilis itong tablet na to. Kasi sa ngayon nga, para sa akin, yung performance na binibigay sa akin ito, normal na normal lang. Alam niyo, hindi nakakawaw. Kung minsan nga, nakakabitin pa. At walang prinamis ang Poco kung gaano talaga kahaba yung marireceive na software support or updates nitong PocoPad C1. Pero, knowing Poco, ang usual na software updates na natatanggap kahit ng mga budget-friendly devices nila or mga entry-level devices nila ay up to 2 years na security patches. So, pwede rin natin i-expect yun dito sa PocoPad C1. So, para magka-idea kayo, ito yung Antutu score na nakuha natin sa PocoPad C1, 493,679 kapag hindi natin ginamit ng kanyang virtual RAM or memory extension. Medyo tumaas naman nung ginamit na natin yung memory extension, 496,886 na. So, nasa sa inyo naman kung gusto niyo gamitin yung memory extension or virtual RAM. Pero kahit pa ganito yung score na nakuha natin, again, hindi siya future-proof. Pero ang maganda dyan, dahil hindi ganun ka-powerful yung kanyang chipset, hindi rin ganun kabilis yung kanyang storage type, makikita ninyo na 3% lang inabawas sa battery natin after ng wildlife stress test, tapos 2 degrees lang yung nadagdag sa kanyang temperature. Kaya pagdating sa gaming, kagaya dito sa Asphalt, okay naman siya, wala namang frame drops or kung anumang issue. Tama-tama lang yung gameplay natin, pero huwag niyong asahan na magiging maganda yung graphics natin sa mga mabibigat na games. Dito naman sa Racing Master, isa pang proof na hindi ganun kabilis itong tablet na to. Hanggang medium setting lang yung kaya niya at 30 FPS na gameplay. So, hindi siya pwede dun sa pinakamataas na graphic settings. Pero pagdating sa mismong gameplay, okay naman. Again, acceptable kagaya dun sa Asphalt, pero hindi niya ganun kaganda yung graphics. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa PocoPad C1. Sa tingin niyo ba sulit bilhin itong tablet na to? Ulitin ko lang yung presyo, 464, 10,499, 6128, 12,499. And again, nandiyan yung links sa description box sa baba. Ngayon, kung ako lang naman yung tatanungin, kagaya nung sinabi ko sa intro ng video na to, kung hindi niyo naman plano talaga na ma-experience yung sobrang bilis na performance ng mga Apple tablets at gusto niyo lang ng ganitong size na tablet, pwedeng-pwede na to as super budget-friendly alternative dun sa iPad mini. And again, nag-enjoy din naman ako talaga dito sa tablet na to, knowing na napakagaan lang niya. And kung gagamitin lang natin sa mga web browsing, social media apps, mga ganyan, wala po tayo magiging problem pagdating sa performance. Pero yun nga lang, sinasabi ko kanina, hindi siya ganun ka future-proof. And wala din kasiguruhan
kung gaano talaga kahaba or kung gaano kadami yung software updates na marireceive ng tablet na to. Pero again, kung hindi naman issue sa atin yung mga bagay na yon, pwede natin i-consider itong PocoPad C1. Okay? Pero gusto kong marinig yung opinion ninyo, pakilagay dyan sa comment section sa baba. Yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.